At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Din po si Mark Berhel Gaisano kanina. Mark, kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Aguila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. Relax ka lang, relax lang. Okay lang. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na kinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal? Yes, ma'am. Kasi may nayak naman gani ko yung nasaksihan, ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. Tapos, gigukod na mo sa among sa kakauban na Aguila Squad. Niya, gigudod siya, ma'am. So we ran after her and we dragged her, Your Honor. Si Elias Renz, handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po. Trend? Yes, Your Honor. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yun sa kapihan? Kung sa ibuti pasabot nga trend na sa kapihan, right? Sa barracks na mo magakot may kuan buhangin. Yatid Dutch. Sa barracks kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela sa karon bisag 12 yung edad. Di pagyabog ko gibubusuhat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren, sorry. Mr. Chair. Hindi. Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Coco. So, Coco, tulad ng tanong ko kina Jane at Renz, ano yung mga naranasan mo doon sa kapihan? Kung sa imong nagian dito sa kapihan? Kanang kuan kanang masimas na kuanan is paksol. Gawa sila, pinapagawa sila ng masi-masi, Your Honor, and then Ano yung masi-masi? unsa man ang masi-masi? Kanang training sa marag pareha sundalo na kuan training. Parang para sundalo na training, Your Honor. Okay, tulad nung sinabi ni Renz kanina. Ano pang naranasan mo, Coco? Pinababantay sila sa foxhole at may mga formation sila, mga jogging at mga masi-masi. Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Renz Kilario, kay Senyor Aguila? Unsa imong pagkaila ni J. Renz Kilario or Senyor Aguila? Ingon siya na siya ko na ang Ginoo. Sinabi niya sa siyang Panginoon, Your Honor. So, consistent, no? Kayong tatlo, ni na Jane at Renz, Panginoon ang pagkakilala kay Senyor Aguila. So, ikaw naman, Coco, bakit ka tumakas sa kapihan? Nganong ni takas man ka sa kapihan? For a while, Your Honor. Okay po. Sorry, Coco.
Can we give him a little while, Your Honor? Yes, of course po, Mr. Chair. Jeng, nakapagtestigo ka ba kanina? Okay po. May information ako na kayo ay So, Jeng, may informasyon ako na pwede kang mag-testify na narinig mo sina J. Renz Kilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am, o pagpalit, sa pilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang ikwento sa amin iyon? Opo. Nung time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jeren Escalario, sila una nagbanggit na kailangan nilang makuha ang pag nasa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa kapihan at magawa nilang gusto nila. Dahil maglisod mo ko sila kuha sa pagduma kay si Mama Nina man ang gisunod sa kadaghanan, dili pa man si Jeren Escalario. Mahirapan kasi silang kumuha ng leadership dahil ang kinikilala pang leader talaga ay si Mama Nina. Mama Nina, Rosalinda tawag Tarok. nila, Your Honors, Mama Nina, at hindi sila J. Renz Kilario. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Aguila, Agnos, Biyong, Sierra, So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Aguila po, ma'am. Ang pinakamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. Miss Lovely, nakapagsumpa ba kayo kanina? Okay po. So, Miss Lovely, kanina po kasi sabi ni Sir Jeng, yung isang parusa nga ay pinalalabas sa kapihan. So, pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni Senyor Aguila? Hello po, Madam Senator. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mo mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yun pong mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko, tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yung ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaking ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosalie Ahok po. Asani ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan. Tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung maling tao na pipilitan lang ako. Tapos yung mother ko po, iyak ng iyak. Tapos nangyari yung lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos
gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate na papasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po minor siya nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko hindi yan niya kayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Mga tanong po para kay Riza Guma. Miss Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa kapihan. So, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa kapihan? Yung mic niyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Okay. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. Was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si Jiren Esquilario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. During our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Ito yan, kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, magsabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging diehard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, Sir Kent, Kent Steven Consigna, dun po sa ipinakitang letrato ni Chair kanina, kasama po kayo doon? Opo, ma'am. Kasama ko doon. Kasama po kayo. Tapos, kayo po ay miyembro ng pangalawang antas ng Soldiers of God, yung Cluster ano po yung Agnus notes po? Cluster Agnus. Cluster, oh yun po. Cluster Agnus. Opo. Meron din po kayong marka tulad ni Jeng, Ito po. Sir Jeng kanina? Meron. At lahat po ba ng miyembro na nasa kapihan ay may ganyan? Hindi lahat, ma'am, kasi yung iba dito lang kinukunan ng dugo Sa daliri. sa daliri. Pero sino-sino po yung may ganung Yung- tattoo or marka? Sabi nila, ma'am, yung matatapang daw magpalaslas daw sa braso. Okay. So, last po yan. And then kapag Oh. humihilom na, yun na yung balat. Oo. Yun na yung Tapos yung scar. dugo po, ma'am, sinisignature namin gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Okay. Sinisignature nyo yung dugo nyo sa papel. So, Oh. parang ginagaya ba yung katipunan noon? Hindi ko alam po, ma'am. Hindi nyo Pero alam. ganun po yung ginagawa. Okay. Mr. Chair, is yung sinabi ko po kasi nung pinatawag kami is hindi po tumatayo yung junjun ko, kaya sabi ko nga hindi ko kayang galawin yung babae. Tapos yung binigay po para yung alam ko sa pagkakaintindi ko po is
para sa ano talaga yun, pampagana. Eh, si... Sige. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Na hindi alam ni Sir Ken kung ano yon na ibinigay sa kanila. Follow-up question kay Miss Lovely, Mr. Chair. Yung gamot daw na pinainom sa tatay nyo ay yung dumi ng kambing? Yes po, Madam Chair. So, yun yung sa Goat copy. ospital na pinamamahalaan ni Senyor Goat copy Aguila? yung O tawag po. paano po? Opo, gawa po yun ni Senyor Aguila mismo. Gawa ni Senyor Aguila? Opo, ghost copy yung tawag sa amin doon. Tapos may ghost candy po. Yung pupo po ng tayong kanding po, yung ginigisa tapos dinidikdik tapos inhaluan ng durin po. Tapos parang ginawang candy. Tapos yung isa tea, parang tea po. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet. Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered.